mundong ibabaw ng Pilipinas. Isa masa, dati nagkasama kami sa campaign period. Pero bago po simulan mga kaibigan, no? Sila sa tutuhan ko ang Philippine National Police, ang Armed Forces, ang security guard na dati kong mga kamaro. Dati mga kaibigan, kami yung nagsisecure sa mga nag-rally noon. Ito pala yung kalagayan ngayon. Na kung saan kami ang nagbabantay doon. Ngayon, ako naman ang nagsasalita dito. Bakit? Bakit? Pero gusto ko sana malaman ninyo kasi mayroon nung YouTube ako sa Makabayan Informative Channel, yun yung YouTube pa, Makabayan Informative Channel, may nagsabi, sir, hindi kita maintindihan, saan ka ba panik? Ang sagot ko sa kanya simple lang, ako ay Pilipino, ay para sa Pilipino. Yun lang yun. Ngayon, ako ay Marcos Loyales, by heart Duterte. Bakit by heart Duterte? Tapos, by heart Duterte because sa dami ng presidente na aking nasubaybayan, ang dating Pangulong Duterte, ang siyang may tunay para sa mahihirap. At ang Marcos ay para sa mahirap. Yung senior, yung junior, kalaban ng mahirap. Marcos Junior ay kalaban ng mahirap. Alam niyo mga kaibigan, habang ako'y naglalakad dyan kanina, nag-o-observe ako sa ating kababayan. Ano ang na-observahan ko? Ang na-observahan ko, mayroong nakagising, may nakayuko, ano pa man. Pero may nababasa ako doon sa ngiti niya, ngiti aso. Ibig sabihin, nandito naman yung nagbubulo. Hindi nila alam, mga kababayan, tayo ay nagsasalita in behalf sa lahat ng Pilipino. 116 million Pilipino. Yan ang hindi naiintindihan ng ating kababayan. Nagsasalita tayo, mga kababayan, makinig kayo. Pilipino, makinig kayo. Ibinibuhis namin ang buhay namin para sa susunod na henerasyon sa ating mga apo. Salamat naman! Yun ang dahilan kaya ako nagsasalita nito mga kaibigan. Hindi para sa akin, kasi baka bukas mamatay na ako. Hindi ba? Hindi ba? Mauna ang mga magdalakaw at mga mandarambong. Mauna na ako magnanakaw. Pero sabi ng Panginoon, Commander Bugay, Tran, huwag ka munang pumanaw. Marami ka pang gagampanan sa mundong ibabaw na ito. At ginagawa ko po yun. Ginagawa ko ngayon. Yung aking asawa o aking pamilya, dati kumukontra sila sa akin. Pero dahil kahit anong pigil nila sa akin, yung puso ko, pusong Pilipino, hindi ko kaya na ang kababayan ating Pilipino ay naghihirap at dinalampastakan ng ating kabalang bayan. Tama! Iyon ang hindi ko kaya. Kaya hinayaan na lang ako ng pamilya ko. Sabi ko, kung pitigilan niyo ako sa bahay, mas mamamatay ako. Bakit? Kasi nakikita ko ang kababayan natin naghihirap. Tingnan niyo mga kababayan, bilyonong pesos saan napunta? Sa kabayan at sa punsa ng ating magnanakaw Pilipino, Romualdez, First Lady. Yes! Kayo ang gano sa Pilipinas. Karanta na kayo. Hinahamon kita kay Romualdez. Magsuntukan tayo. Pero sa labas na conference. Sa labas lang ha. Bakit? Kapag pumasok ako, nakakontin ako. Kukulong ako. Pero libre naman yata pagkain eh. Libre. Libre, may aircon pa. May aircon pa, okay. Ipatawag niyo ako sa Congress. Ipatawag niyo ako sa Congress. Para magpakontin ako. Kasi libre pagkain naman. Sasamahan kita! Okay! Sasamahan ako, attorney. At saka, kung nasa kulungan ako,
mas libre na ang buhay ko. Secure na ako. Diba? Kasi may kotse na ako eh. Okay. Balik tayo sa totoong kwento. Punta na tayo sa totoong kwento, mga kaibigan. Nag-retire ako 2014. Nagsimula ako nag-service sa bayan 14 years old. Nakipagbakan ako sa Mindanao. Nabuhay ako. 13 anyos ako nag-training ng military. Basic training. 14 years old, napalaban kami na 3 araw, 3 gabi, 72 hours, sisiti lang kami, 2 system, ako na isang system to, at 15 special forces. 17 lang kami, ang kalaban namin ay 400 more or less na rebelde. Walang namatay sa amin, may nagtamaan lang. Si Denke, si Remigio Antonio, at ang mga rebelde, 75 ang namatay sa kanila. At 150 ang mga tamaan sa kanila. Ngayon, bakit ko pinikwento yun? Kasi nagugulat ako ngayon, sa edad ko ngayon, sa panahon ko ngayon, nagugulat ako. Bakit hanggang ngayon, nakikialam pa ako sa nangyayari sa bansa na dapat mag-enjoy ako sa aking retirement for 40 years na nagservisyo ako sa bayan, pero narito pa rin ako naglilingkod sa taong bayan kasi nga hindi ko kaya na ang kababayan natin niluloko, nilalapastangan. Yun ang hindi ko kaya ako nagpatuloy. So yun mga kaibigan, 2014 nag-retired ako. Nagpahinga ako ng 6 months yata. After 6 months, nag-ROTC, trainers ako sa current service, trainers. Sabi ko, sa Rizal lang naman ito, ibig sabihin, yung aking kaalaman, patatayo lang sa Rizal. Nag-isip ako ngayon, before the election, yung kay Pangulong Marcos, 2022, nag-organize ako ng Vanguard of Democracy na which is anti-corruption and anti-communism. Anti-corruption and anti-communism, mga kaibigan. So, tinulungan ko ang pagkapanalo ni Bongbong Marcos, mga junior. More or less 6 million ang naitulong ko according to the report of my mga commanders on the ground. April 9, 2024, nag-declare ako in myself to withdraw my support to Bongbong Marcos. And nagkakaroon, nagkasalubong kami ni Captain Tado sa libingan ng bayani. Kilala niyo si Captain Tado? Nagsusubaybay lang sa atin, kinakailangan lilitaw siya para sa ating bayan. Okay? April 9, 2024, nagbuo kami ng Filipino Guerrilla Forces, which is also anti-corruption and anti-communism and protect Filipino people. Protect our project. Ito, nag-iisaw na kami ngayon. So, maisip ko na lang na kwento, ano ba talaga ang problema natin? Ang problema natin, yung nakawan sa gobyerno. Sino may gawa sa nakawan na may utang? Una, ang First Lady. Pangalawa, kasama na sa attorney. Inipiso mo ako ha? Inipiso mo attorney. First Lady, ang una may utang. Okay, First Lady now. Sumunod, si Romualdez. Ang sumunod, Juan Cog. Ang sumunod, bahala na kayo. Okay, bahala na kayo ha. So yan ang problema natin. Paano natin sinusunan? Sinusunan nga natin ng taong bayan. Kung hindi natin magagawa, dinadandahan natin mabuo ang men in uniform personnel na nagkakaisang return na men in uniform personnel. Ibig sabihin, Armed Forces, Police, Coast Guard, Jail Management, ano pa yun, yung Jail Guard, nagkakaisa kami, nagpiniti kami, 2 minute na kami. Pinipilit namin na ma-unite ang Pilipino laban sa tiwalik sa gobyerno.
Kung hindi tayo magtagumpay ngayon, huwag kayong mag-alala. Habang nabubuhay kami ni General Simoy at ang aking ibang kasama dito, hindi kami titigil hanggang kami ay may lakas at may buhay para sa taong bayan. Tuloy namin. Maraming salamat.